Mga kabayan, sa wakas, nagsalita na si dating Pangulong Duterte kaugnay sa kumakalat ng mga litrato sa loob mismo ng kanyang bahay sa Davao City, kung saan ay kasama itong controversial at suspended mayor na si Alice Goo. Ayon sa dating Pangulo, nagsagawa di umano si Mayor Alice Goo ng lakbay-aral kasama ang ilang mayors at councilors. So I do not deny that he was there because nandun sa picture eh. So what about? Hindi naman ako nanupunta ng Pampanga. Hindi ko alam yung pugo. I do not even know what that is all about. Kaugnay naman sa pag-usbong ng mga pugohab sa bansa noong panahon ni Duterte, sinabi ng dating Pangulo na pinahintulutan niya ang mga pogo dahil kailangan natin ng malaking pondo at dumaan tayo sa pandemya, kung saan ay tinatayang mahigit 8 billion piso ang nakukolekta ng pamahalaan sa operasyon ng mga pogo sa buong bansa. Kasi maski pumayag ako dahil kailangan natin ng pera. Marami tayong mga nagsunugan, hingi ng tulong, makakatulong. Ayon pa sa dating Pangulo, wala naman sanang problema sa pogo, kaya lang pinapasukan ito ng mga sindikato na kasabuhat ng mga pulis at mga tiwaling opisyal ng gobyerno. Ako, Pogo, basta alagaan lang, legal talaga yan. It's intended to be legal and proper. Pagka pumasok na dyan, nandyan na yung corruption, police, pati politiko, sira talaga ang tumara. Pagka pumasok na, tapos nandyan na yung mga politiko, pati mga polis, wala. Kanya-kanyang spirit na yan. Samantala, ipinagtanggol naman ni Senator Bato de la Rosa itong si dating Pangulong Duterte kaugnay sa litrato ni Alice Goo kasama ang dating Pangulo. Sabi ni Bato, kahit sino namang politiko, lalo na ang Pangulo, marami talagang gustong makipag-selfie at hindi maiiwasan yan. So rin daw kasing picture, parang kuha sa bahay mismo ng dating Pangulo. So parang intimate setting. Anybody can visit the president as long as you are a good person. Huwag ka lang criminal, huwag ka lang hold upper o drug pusher. Pero yun nga, kung hindi ka kilala ni Pangulong Duterte, alam nga naman sabihin ni President Duterte, hindi ako pa-picture sa'yo. Kung sabihin ni Alice Goo, pasalamat ka nga, pa-picture ko sa'yo. Hindi ka naman magandang lalaki. Bakit ka ayaw magpa-picture sa akin? Di ba? Ganun lang yun. Pag politiko ka, anybody can have pictures with you. Wala akong information, pero anybody naman magpapasilpi sa senador sa presidente. Ako nga, mga drug lord na doon sa Lanao, nakapasilpi sa akin. Hindi ko alam, drug lord pala yun. Paano? Hindi naman siya magsabi, sir, drug lord ako. Magpapasilpi ako sa'yo. Paano yun? Politiko ka sige, selfie. Mamaya. Pag alis ng drug lord, sabi sa isang taga Marawi, sir, nagpa-picture ka. Drug lord yun, sir, yung nagpa-picture sa'yo. Ano pang magawa ko ngayon? Tapos ng selfie. At sa balitang pogo pa rin, sinermonan at sinabon sa kamera ang kapitan ng barangay na di umano ay utak bilang protektor sa niraid na dambuhalang pogo hub sa Pampanga. Lumalabas kasi sa investigasyon na sinasabi ni kapitan na junk shop lang ang negosyo sa loob ng 10 ektaryang compound at itinanggi niya na may iba pang nagaganap sa loob, sa kabila ng paglalabas-masok ng mga iba't ibang foreign nationals na sakay ng iba't ibang sasakyan. So ang junk shop mo, floor by floor, ano mga dinadala mo sa junk shop mo? Ano po yung mga kalakal yung nakikita kong dinideliver po? So lahat ng floors na yon, doon mo nilalagay yung mga yung mga kalakal. Ano po, pero po doon sa building na residential niya, Pero may building doon na doon mo nilalagay yung mga nakukuha mo kalakal. Barangay mo yan. Ano nakikita mo pumapasok pa diyan sa barangay, sa anong yan, sa mga buildings na yan? yun po yung honor, yung mga kalakal lang po. Yung Alam mo, mga, Mr. Chairman, this person is lying. Talagang he wants to hide something. Hindi pa rin kalakal ang pinapasok niya. Wala nga dumi. Wala nga nakita. Lilinis nga So meron kayo tinatago sa amin, Kapitan. Umamin ka na kung ano yung ginagawa doon para makatulong ka sa bayan. plastic bottle. Alam mo, ganun. Kapitan, okay, sabihin na natin na meron siyang junk shop. Doon sa isang porsyon ng 10 hectares, meron siyang junk shop. Huwag mo nang i-discuss sa amin yan. Okay na yan.
Yung ibang mga buildings na ginawa doon, anong ginagawa sa mga buildings na yon? Sa kasagsagan ng pagdinig, ayaw pa rin umamin ni Chairman kung anong meron sa loob ng compound maliban sa junk shop. Dahil dito lalong uminit ang ulo ng mga kongresista at sa sinabing ipapakulong nila itong si Chairman kapag hindi nagsabi ng totoo. Why? Hindi mo pinapapasok sila mayor doon. You are hiding something. Ano ba meron talaga sa loob? You tell us. Para makaiwas ka na sa mga pagkakasala na naganap doon. Sabihin mo na sa committee to ang lahat ng iyong nalalaman. Anong meron sa loob? Para ngayon makaligtas ka pa. Otherwise, I'm telling you, may kalalagyan ka mamaya, Chairman. Bali, ano po, yung ibang build, yung sa warehouse, doon po nilalagay yung mga dinideliver nila, mga cartons, mga... Wag na nga natin pag-usapan yung mga scrap. Yung mga nakukuha mga scrap, nasa isang portion na sinasabi mong warehouse. Doon sa mga buildings na pakinakita, ano ang ginagawa sa mga building yan? Ikaw ang kapitan doon, dapat alam mo yun. Ano? 5 stories, junk shop. Huwag mo akong pinaglolo ko, kapitan, ha? Ano totoo? Anong ginagawa niyo dyan? Alam mo yan, kapitan ka, dapat alam mo anong ginagawa sa loob ng yan. Pakukulong ka namin dito, maniwala ka. Isa pa, ano talaga ang ginagawa ng mga tao dyan, yung mga pumapasok? Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sama-sama nating panoorin ang buong video at pakikomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayo updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Kasi maski nung pumayag ako dahil kailangan natin ng pera. Marami tayong mga sinugan, hingin ng tulong, makakatulong. Malaki umano ang nakukuhang revenue o kita ng Pilipinas mula sa buwis ng Philippine Offshore Gaming Operations o POGO. Sa isang press conference sa Tacloban City kahapon, sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na malaki ang naitulong nito sa gobyerno. Noong 2021, pinirmahan ni former President Duterte ang Republic Act 11590 para patawan ng mas malaking tax ang POGO at ma-regulate ang illegal gambling operations sa bansa. Ang buwis na nakokolekta mula sa POGO ay inilaan sa Universal Healthcare Act, health facilities at budget para sa programa ng National Economic and Development Authority o NEDA. Batay sa ulat ng Department of Finance, 8.8 billion pesos ang nakolektang buwis ng Bureau of Internal Revenue sa POGO noong 2022. Mas mataas kumpara sa 3.91 billion pesos tax earning noong 2021. Ayon pa sa dating Pangulo, legal ang POGO sa bansa at nagiging kurap lamang dahil sa pangihimasok o pagkikialam ng mga pulis at politiko. Ako, POGO, basta alagaan lang, legal talaga yan. It's intended to be legal and proper. Pagka pumasok na dyan, nandyan na yung corruption, police, pati politiko, sira talaga ang tumada. Pagka pumasok na, tapos nandyan na yung mga politiko, pati mga polis, wala. Kanya-kanyang spirit na yan. Nilinaw naman ni Duterte ang larawang magkasama sila ni Bamban Tarlac Mayor Alice Go sa kanyang bahay. Ayon kay Duterte, nagsagawa umano noon ng lakbay-aral si Go kasama ang ilang mayor at councilors. So I do not deny that he was there because nandun sa picture. So what about? Hindi naman ako nanupunta ng Pampanga. Hindi ko alam yung POGO. I do not even know what that is all about. Samantala, wala na umanong balak tumakbo pa ang dating Pangulo. Ayon sa kanya, matanda na siya para rito at ipinauubayan na lang niya sa Diyos ang kanyang kapalaran. Sir, ano pong take nyo lang dun sa controversy dun kay Mayor Alice Guo? At kilala niyo ba yun siya? Hindi ako masyado nagsubaybay. Hindi ako naka-attend ng hearing yan. Ha? Pero ang importante dyan, siguruhin talaga na Pilipino siya. Kung hindi siya Pilipino, she should go home. So sir, hindi niyo siya Go home to her home country. Kung hindi siya Pilipino. Sir, meron po kasing nilabas si Senator Risa Hontiveros kahapon na picture na I think kasama si former President Duterte.
Meron ba kayo information? Kakilala ba ni Wow, Mayor hindi Digong ko- or kayo, sir? Wala akong information, pero anybody naman magpapasilpi sa senador sa presidente. Ako nga, mga drug lord na doon sa Lanao, nakapasilpi sa akin. Hindi ko alam, drug lord pala yun. Paano? Hindi naman siya magsabi, sir, drug lord ako. Magpapasilpi ako sa'yo. Paano yun? Politiko ka sige, silpi. Mamaya, pag alis ng drug lord, sabi sa isang taga Marawi, sir, nagpa-picture ka, drug lord yun, sir, yung nagpa-picture sa'yo. Ano pang magawa ko ngayon? Tapos ng selfie. Isa rin daw kasing picture, parang kuha sa bahay mismo ng dating Pangulo. So parang intimate setting. Anybody can visit the president as long as you are a good person. Huwag ka lang kriminal, huwag ka lang hold upper o drug pusher. Pero yun nga, kung hindi ka kilala ni Pangulong Duterte, alam nga naman sabihin ni President Duterte, hindi ako pa-picture sa'yo. Kung sabihin ni Alice Go, pasalamat ka nga, pa-picture ko sa'yo. Hindi ka naman magandang lalaki. Bakit ka ayaw magpa-picture sa akin? Di ba? Ganun lang yun. Pag politiko ka, anybody can have pictures with you. Pero sir, kumbinsido ka na nagiging national security threat na yung Pogo dito sa Yes, atin. oo. Kumbisido na ako. Mahirap yan. Lalong-lalo na with the situation developing at the West Philippine Sea. Mahirap. Bali, ano po yun may higit 100,000 square meters po yung nasasakupan. Natanong na kanina yun, paano nadinig ko yung kanina? So 100, ha? 10 hectares, almost 10 hectares po. Your Honor. 10,000. At junk shop lang yun? Ang galing ha? Yes ha, junk shop. 10 hectares ha? At tapos, sino may-ari nun? Mr. Alex Goong po. Ayun. At least yan okay. At sabi mo, Mayor, hindi ka nakakapasok doon? Nung una po, nakapasok po hanggang dun sa office lang. Ngayon, when was the last time that you entered the Yesterday premises? po, nagkaroon ng joint ocular inspection sa provincial government at saka yung municipality po. Napasok na po. Napasok po namin yung mga luxury building. Junk shop yun ha? May mga luxury building po. At Ano laman po ng luxury buildings? parang 5-star hotel po. 5-star hotel. Kapitan, totoo ba yung sinasabi ni Mayor? Meron. May mga luxury building? Totoo ba yan? Yes or no? Yes Mataas or po. no? You're under oath ha? Nag-oath ka ba? Yes po. CFA. Ganda mong sagot. May mga luxury buildings sa tulad ng sinasabi ni Mayor. Pag sinagot mong hindi, si Mayor ang nagsisinungaling, siya ang pa-contempt namin. Kapag ikaw nagsinungaling, ikaw naman pa-contempt namin. So may mga luxury buildings ba doon? Wala po. Wala. So nagsisinungaling si Mayor. Bali ano po, hindi na kung nasabi po ni Mayor namin na luxury. Ano po, residential, although hanggang 5 floor po kasi Ay, kala ko junk shop yun. Oh. So kanina junk shop, ngayon luxury, ano naman, parang 5th floor, ganyan. So ang junk shop mo, floor by floor. Ano mga dinadala mo sa junk shop mo? Ano po yung mga kalakal yung nakikita kung dinideliver po. So lahat ng floors na yun, doon mo nilalagay yung mga, yung mga kalakal. Ano po, pero po doon sa building na residential niya, Pero may building doon na doon mo nilalagay yung mga nakukuha mo kalakal. hindi po, bali sa warehouse po, bali nandito yung building tapos yung mga warehouse nasa loob din po ng compound. Pero may mga buildings na pinagawa si Mayor Tumang doon. Di ba? Yes or no? Yung may-ari po ng ano siya po yung nagpagawa. Yung may-ari ng business doon, Mr. Alex Goong. If I may... Oh yes, Mr. Chair. Why? Hindi mo pinapapasok sila Mayor doon. You are hiding something. Ano bang meron talaga sa loob? You tell us. Para makaiwas ka na sa mga pagkakasala na naganap doon. Sabihin mo na sa committee to ang lahat ng iyong nalalaman. Anong meron sa loob? Para ngayon makaligtas ka pa. Otherwise, I'm telling you, may kalalagyan ka mamaya, Chairman. Tell us, please.
Yes, Your Honor. Nakakapasok po ako doon. Ang nakikita ko po talaga is yung mga kalakal na dinideliver nila doon. Tapos, pag pumasok Aside yung sa mga... kalakal, ano pa nakikita mo doon? Sino mga pumapasok? May mga Chinese personalities pa pumapasok doon? Meron ba mga empleyado? Marami ba empleyado pumapasok? 10 hectares yan, ha? Ang pinag-uusapan natin dito. Huwag mo kami pinagbobobala dito ng mga kalakal lang pumapasok dyan. Ano-ano pa pumapasok doon sa area yon? 10 hectares. Maraming buildings. Magaganda. Di ba? Ano pa mga pumapasok ng mga empleyado doon? Ano po, yung... May pogo doon. Wala po, Your Honor. Wala. Maraming empleyado pumapasok. Dati po, nung ongoing construction po, Your Honor, marami po pumapasok mga Pilipino. And after Mga that, trabahador. and after that, ano pa? Nung nag-ooperate na? Ayun po, yung mga empleyado po na mga foreman, mga engineers po. Yung... Hindi nga, di ba? Gawa na siya eh. Junk shop yan eh. Kailangan Oo. ba engineer dyan? Nung Ano, ongoing construction po. Naiintindihan ko yung construction, di ba? Nagawa na yung building, nakita natin, ayos na eh. So, barangay mo yan. Ano nakikita mo pumapasok pa dyan sa barangay, sa ano yan, sa mga buildings na yan? Yun po, Your Honor, yung mga kalakal lang po. Yung Alam mo, mga- Mr. Chairman, this person is lying eh. Talagang he wants to hide something. Hindi panay kalakal ang pinapasok niya. Wala nga dumi. Wala nga nakita. Lilinis nga eh. So meron kayo tinatago sa amin, Kapitan. Umamin ka na kung ano yung ginagawa doon para makatulong ka sa bayan. Huwag mong panihigan yung hindi Pilipino. Ikaw naman. Napakaklaro eh. Hindi junk shop yan. Sa definition ng junk shop, ano ang junk shop sa'yo? Yung mga kalakal po ng yung mga scrap. Ganun. Yung bang Yes. ganyang kalinis, junk shop yan, Kapitan? Meron po kasing portion doon sa area, doon sa mga warehouse, Your Honor. Meron pong mga makina na ginigiling po yung ginigiling nila yung mga plastic bottle. Alam mo, ganun. Kapitan, okay, sabihin na natin na meron siyang junk shop. Doon sa isang portion ng 10 hectares, meron siyang junk shop. Huwag mo nang i-discuss sa amin yan. Okay na yan. Yung ibang mga buildings na ginawa doon, anong ginagawa sa mga buildings na yon? Bali, ano po, yung ibang yung sa warehouse, doon po nilalagay yung mga dinideliver nila, mga cartons, mga... Kalakal, plastic huwag na nga natin pag-usapan yung mga scrap. Yung mga nakukuha mga scrap nasa isang portion na sinasabi mong warehouse. Doon sa mga buildings na pakinakita, ano ang ginagawa sa mga building yan? Ikaw ang kapitan doon, dapat alam mo yun. Ano? Yan, yung mga building na yan, anong ginagawa dyan? Yun po yung building na nakikita po natin. Nandyan po yung opisina nila ngayon. Ganyang kalaki ng opisina ng junk shop. 5 stories, junk shop. Huwag mo ako pinagloloko, kapitan, ha? Ano totoo? Anong ginagawa niyo dyan? Alam mo yan, kapatang ka, dapat alam mo anong ginagawa sa loob ng yan. Pakukulong ka namin dito, maniwala ka. Isa pa, ano talaga ang ginagawa ng mga tao dyan, yung mga pumapasok? Ang alam po, Ang alam Your ko, Honor, dapat alam mo dahil ikaw ang kapitan. Negosyo na dyan. Anong negosyo meron dyan? Aside from junk shop. 10 hectares. 1 hektarya para sa junk shop. 9 hectares. Anong ginagawa ng mga tao dyan? Magsabi ka na ng totoo. yun Chairman, po, para makaligtas ka sa problemang to, sasabihin namin sa iyo, makakasama ka dito. Anong meron doon sa 8 hektarya? 2 hektarya na binigay natin sa 1 hektarya ng junk shop. 1 hektarya sa bahay ni Alex. Yung 8 hektarya, anong meron? Anong meron? mga warehouse po yan, Your Honor. Warehouse po ni Mr. Goong. Okay. Yun lang muna, Mr. Chairman. Tingin ko, Mr. Chair. hindi ko alam kung nalilito tong si Kapitan or talagang nagsisinungaling eh. Pero basically, we need to really invite Yes, the owner. yes, I agree with you, Congressman Fernandez. Thank you. Congressman Flores. Thank you, Mr. Chair. Engineer, so you said that there were 7 buildings, correct? 6 to 7 buildings. Ang status ng mga buildings na to, completed na lahat, hindi pa? For construction po yung iba, Your Honor. Yung iba po Ilan may ang for completed. construction, ilan ang completed? Yung last time po namin nakapunta ni Mayor kahapon, alos 2 po yung finish na, yung iba. 2 yung completed na. Opo. At yung iba, about 4 to Yes po, Your Honor. 3 are hindi pa. Opo. Yeah? So, example, building number 1 is yung residence. Opo, Your Honor. Example, let's just name it as building number 1. Ilang stories yun? May Yung building number 1 na sinasabi 5 ko, po, na 5. residence. Ha? 5 po. 5 stories. Story po. Residence lang, ha? Opo, Your Yung building number 2, yung nakikita natin ngayon. Honor. Opo. Ilang stories yan? Nasa 7 story po. 7 stories.
when you went inside, did you go inside yesterday? Yes po, Your Honor. Was it filled with employees or operating na ba? Wala Hindi pa. pa po, Your Honor. Hindi pa. Wala po. Okay, so building number 3. Ano? 5, 5 stories din. Building number 4, yun pong recreational, recreational. yes, O, building number 5, yung pong 3 building po or 2 building under construction. Ilang Bago pa stories lang, din? Bago pa lang po. Mga, ilang? Mga 2-story lang po. 2 stories. Now, sabi mong 6 or 7 buildings na yan, sabi mo 3 lang yung may building permits, correct? Yes po, Your Honor. 3 lang may building permits. Yung the others, walang building permits. Yes. Now, Mayor, can you not order them to stop immediately since they do not have a building permit? Is it Nag-issue not po- within your powers to Nag-issue stop? po kami ng 2 letter na sa kanila. Anong letter? Wala, ilang stories yan. Papayagan niyo pang mag-continue yan without Actually walang po, building permit? Tapos na po yung high-rise building nila. Kaya nga, yung iba na ongoing ngayon, sabi niya walang building permits eh. Actually po, may instruction ako sa municipal engineer. Pero yun po, pinadala. Anong pero? Cease and desist Hindi, na. hindi po. Pinadala namin ng mga letter. Anong letter yun? A notice of illegal construction. Notice of? Illegal. Construction po. And Yung isa giving po, them what? Yung isa po, parang nire-require po namin silang structural stability po ng building. And then, Kasi I'm so surprised, Mayor. These are not just small buildings. It's a 5-story building. It's a 7-story building that goes on in your municipality na wala pala mga building permits yung iba, di ba? And in fact, walang business permit na that you know of, application lang. How could it get that far? Yan ang question ko eh. Similar with what's happening in other government agencies ngayon, di ba? Nakakakuha ng passport, nakakakuha ng birth certificate. How could it get that far na hindi nalalaman ng mga officers who are in the area? Yan ang question ko eh. It's mind-boggling eh. Paano nakakalusot yan? Or how did it get to that point? Di ba? Mabulaga na naman tayo. Pogo pala yan or something like that. Di ba?